Kaya naman ay nawala na ang ating mga halinlangan sa puso. Amen. At tayo po ay may dala ng tagumpay sapagkat ito'y pinagkaloob na ng ating Panginoon. So, magandang umaga po sa bawat isa at sa ating mga first-timers. Hindi po aksidente na nandito kayo, mahal na mahal kayo ng ating Panginoon. At gusto niyang maranasan nyo sa inyong buhay kung gaano kalawak, kataas, at kalapad ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Kaya sana po magpatuloy kayo. So, nandito po tayo sa ating aralin sa mga nakaraang linggo. At yes, of course, ito ay pangalawang linggo na po na sa ating aralin sa Victory in Jesus. Kung papaano po na tayo nabubuhay na mayroong pananagumpay. Amen po ba? Lahat ng may pananagumpay na pamumuhay ay magsabi ng Amen. Salamat sa Diyos at tayo po ay mananagumpay. So, sa umagang ito po ay atin pa rin pag-aaralan kung papaano ang mga bagay na dapat nating pagtagumpayan sa ating mga buhay. Nakikita naman po natin sa kasalukuyan, sa buong mundo at hindi lang sa atin kundi ang lahat ng epekto ng giyera na nangyayari sa Iran at Amerika at Israel. Subalit tayong third world country na pinaka-epektado, unang-una yung mga naghahanap buhay na individual. At nakita po natin maraming umihinto sa trabaho sa kasalukuyan. At yung iba naman sa development, yung developer magpipris muna daw sila. So, ito po ay isang bagay na kung saan ang trabaho niya ay pamamasada, pakitaas ang kamay, para makita natin. Wala po ba sa ating Ayan, si Brother Boy at saka ang ating kapatid na nandito. May dalawa tayong namamasada na driver sa utility driver na ito po sila ay hirap na hirap sa kasalukuyan. Halos ang karga nila ay makakaubos ng halimbawa 700, ang iuuwi na lang nila ay 300. O kung minsan agrabyado sila. Kaya mga kapatid, ayahan niyo po na sana manatili ang kapayapaan pa rin ng Diyos sa ating mga puso at isipan. Sa ganoon, tayo rin naman ay makakaraos. Amen. At pagpapalain po kayo ng Panginoon basta't mayroon kayong pagtitiis. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kasi nakikita po natin sa balita, nakagaray ang lahat ng sasakyan. Hirap ang mga sumasakay. At bakit nangyayari ito? Sa taas ng gasolina. Anyway po, marami ang dumaranas ng anxiety. So sa umagang ito, pag-uusapan natin how to overcome the fear and the anxiety. Ito po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. At sa ating teksto, dito po sa 2 Timothy chapter 1, verse 7, ganito po ang nakatala. For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Sige po, manalangin muna tayo. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Muli kami pinagkatitipon-tipon mo upang ikaw ay mapuri, masamba, at maparangalan sa aming kalagitnaan sa espiritu at katotohanan. Hayahan mo po na aming, O Diyos, na ipaubaya sa iyo ang kabuuan ng aming buhay. Git sa lahat, Panginoon, amin pong inilalagak ito sapagkat ikaw lang ang nakakasiguro at alam mong mabuti sa bawat isa sa amin. Panginoong Yesus, ang iyong banal na espiritu, ang siyang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. At ikaw rin po, Panginoon, na magbigay ng kagalakan, kapayapaan, sa aming isip at puso. Sa ganoon, ang unawa sa iyong salita, ito po ay maging buhay at makapangyarihan. Sa ganoon, sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon, ito'y aming magamit upang harapin ang anumang pagsubok, anumang kahirapan, at anumang krisis na aming inaarap. Ikaw pa rin ay igit na malaki sa lahat sapagkat sa iyo walang imposible. Maraming salamat po, Panginoon. At amin din, Panginoon, na dalangin, O Diyos, ang lahat ng nasa online at maging ang aming mga bisita. Sa umagang ito, buksan mo po, Panginoon, ang kanilang panghunawa. Na ito, O Diyos, ay kanilang makilala sa kanilang mga buhay. Na ikaw ang buhay na Diyos
at hindi nagpapabaya sa lahat ng lumalapit sa iyo. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Dito po sa ating binasa, for God has not given us a spirit of fear and timidity. Yung ang takot po ay nagdadala ito ng paralisa sa isang tao. Subukan mo na ikaw ay matakot o kaya ang lahat ng inisip mo ay puro kinatatakutan. Kumisan, ikaw ay parang isang taong walang kakayaan sapagkat paralisado ang iyong kaisipan kapag yan ay sumawit. At maging ang espiritu ng timidity, ang kaduwagan. Ang kaduwagan po ay kakambal ng takot. Kaya ang takot naman ay magkapatid sila ng kamatayan. Ibig sabihin, yan po ang puwersa ng kamatayan kapag ikaw ay puno ng takot sa buhay at higit sa lahat, ayaw mo nang kumilos at ayaw mo nang gumawa sapagkat ikaw ay inukluban ng takot sa ganoon, ikaw ay paralisado at hindi ka na makagawa o makaisip man sa iyong kaisipan kung ano ang iyong mabuting gagawin. Kaya dito, ipinauna po ni Pablo kay Timoteo, for God has not given a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Sa kabataan po ni Timothy, inabilinan siya ni Pablo sapagkat noong panahong yaon, siya ay nakabilanggo at si Timothy naman ay isang pastor na kabataan. Kaya ang abilin ni Pablo, huwag kang matakot at huwag kang maging duwag. Ito ang kanyang sinabi. Sapagkat ang sabi niya, ang ibinigay sa iyo, power, love, and self-discipline. Ito ho ang ating nakamit mula nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Amen po ba? At tayo ay tumataglay din ng kalakasan, lakas ng loob na mayroong pananampalataya. Ayon nga sa aklat ng Roma 8:15, ano pong sinabi? Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin. Ibig sabihin, hindi natin tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot at tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak ng Diyos. Amen. So tayo'y anak ng Diyos at ito ang, sabi niya, ang karapat dapat tayong tumawag ng Ama, Ama na nasa langit. Ito po ang karapatan na ibinigay sa atin na tayo nakakatawag ng Ama. Kaya kapag ikaw ay natatakot, kailangan na ikaw ay magpasaklolo sa iyong Ama at kagad mo siyang tawagan. Amen. At ang ating Ama ay tutugon sa pamamagitan ng kilos ng banal na Espiritu. At ikaw ay bibigyan niya ng kalakasan upang sa ganoon ang lahat ng hinaharap mo ay mapapagtagumpayan mo. Amen po ba? Kaya tayo po ay mayroong Amang nasa langit na kung saan ito ay may tingin sa atin na sumusubaybay sa igit sa lahat sa mga matapat na anak na sumusunod sa Kanya ay hindi niya pababayaan. Amen. Napakabuti po ng Diyos, kaya anuman ang nangyayari sa kasalukuyan, huwag po tayong magpa-apekto. Hindi ko sinasabing hindi tayo matakot, subalit huwag tayong pag-arian ng takot. Sino ba ang mga taong hindi natatakot? Ako rin, kung minsan dumaranas din ako ng takot. Pero hindi naghahari ang takot sa akin. Maging sa inyo, kapag ang takot ay dumarating, huwag lang tayong pag-arihan ng takot. Lahat ng tao, kung minsan ay nakaka-experience po ng takot, subalit kailangan hindi mananatili ang takot, kundi ito ay isang bagay lamang na maranasan mo at ito po ay magpapatibay pa sa iyong pananampalataya. Amen. So, to be a victorious over fear and anxiety, you need to know the Lord your God. Ibig sabihin dito, kinakailangan na makilala natin ang ating Diyos at tagapagligtas. Maraming tao kasi ang tumanggap sa ating Panginoon bilang tagapagligtas lamang. Hindi nila tinanggap ito na bilang Panginoon na tagapagligtas. Ang gusto lang ng mga tao ay tanggapin siya na sila ay maligtas. Bakit ko po sinasabi ito? Kasi nga, marahil, kung hindi ka isa sa mga tumanggap bilang Panginoon na tagapagligtas, hindi ka kasali doon sa ang pagtanggap mo lang ay tagapagligtas. Kasi kapag tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon
at tagapagligtas, siya na ang masusunod at siya rin ang kikilos at siya rin ang magliligtas sa iyo. Kaya lang, yung iba kasi, ay, ligtas na ako. Kaya, alam niya na tinanggap niya si Kristo at ligtas siya pagkatapos, hindi naman siya sumusunod sa Panginoon. Hindi niya inaharing Panginoon ang ating Panginoong Yesus. Kaya bilang isang genuine Christian, kailangan po ay alam natin kung paano natin tinanggap ang ating Panginoon. Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Amen. So, kailangan po na maliwanag ito sa atin. Amen po ba? And Isaiah 41:10, so do not fear, I am with you. Do not dismay, for I am your God. Dito po makikita po natin, no is present. He is always with you. Emmanuel. Sumasayo ang Diyos. Amen. Kaya nga, siya ay dumating upang sa ganoon, ikaw ay kanyang sasamaan. Sasamaan kanya sa anumang laban mo sa buhay, kapatid. Anumang takot, anumang anxiety ang nandyan sa iyo, kinakailangan isama mo ang ating Panginoon. Kailangan na alam mo na siya ay kasakasama mo. Alam niyo po, si Moses, noong ilabas niya ang Israelita noon sa Egypto, ang sabi niya, hindi kami lalakad kung hindi namin kasama ang iyong presensya. Panginoon, sabi niya, kung hindi kasasama sa amin, hindi kami aalis at hindi kami lalakad. Bakit? Alam ni Moses kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. Kinakailangan nakasakasama niya ang presensya ng Diyos. At maging sa atin, bilang isang mananampalataya, kung lagi natin kasama ang presensya ng Diyos, wala po tayong takot na inaalala. At ang lahat ng ito, alam natin, may magagawa ang Diyos. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi nga ni Isaiah, huwag kang madismaya. So do not fear. Sabi nga, do not fear, I am with you. Andito ako. Huwag kang matakot, andito ako. Bagamat hindi mo siya nakikita, kuminsan hindi mo nararamdaman, pero patuloy at patuloy pa rin gumagawa ang ating Diyos sa ating mga buhay. Siya ho ay hindi nagpapabaya. Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano na masunurin at mayroong matibay na pananampalataya, ang pagkilos ng Diyos, consistent po yan. Hindi pumapalya. Hindi kagaya ng mga makina kung minsan kahit na puno ng kurudo yan, papalya pa rin yan. Subalit, sa ating Panginoon, hindi pumapalya yan. Kailanman, hindi ho siya magpapabaya kung ikaw ay isang Kristiyanong masunurin sa iyong buhay. Kung minsan pa nga, marami tayong kakulangan. Hindi man tayo karapat-dapat, subalit ang ating Diyos, hindi pa rin siya nagkakahit, tayo pa rin ay binibigyan niya ng mga mabubuting bagay. Kaya ito po ang ating Diyos. Sabi niya, know the Lord your God. Ito ang Diyos natin. Hindi siya yung Diyos na matampuin. Hindi siya yung Diyos na kung minsan ikaw ay kanyang pababayaan sa iyong kinalalagayan, igit lalo kung ikaw ay nasa panganib. Kapag tinawag mo at sinigaw mo ang kanyang pangalan, shout Jesus in the mountains. Shout Jesus in the street. Shout Jesus for your enemy. Kapatid, sigurado ire-rescue ka ng Panginoon. Kanina pong inaawit natin yung awit na yon, parang gustong sumabog ang aking dibdib. Na kung saan habang kinakanta natin yon, yung pinadarama ng Diyos kung sino siya. Know your God. Know your Lord. Upang sa ganoon, ikaw ay magkaroon ng isang kaisipan na hindi katablan ng mga anxiety. Marami pong dismayado. Alam niyo po, ang igit pang gumisan na epektado yung mga mayroong pera. Yung mayroong pera na sinasabi na kumisan, sanay silang kumita ng malaki at ngayon sa kanilang negosyo ay biglang nawalan ng kita ng halimbawa, let's say yung target nilang kita ay gusto nilang 100,000 kada araw, ngayon kumikita na lang sila ng 5,000, nawawalan sila ng lakas ng loob. Sira ang kanilang disposisyon. Ang sabi nila, lugi. Hindi naman sila nalugi sa totoo. Kumikita pa rin sila ng 5,000 pesos. Yung lugi, yung pati kanilang puunan ay nakuha. Pero hindi. Pero ano pong nangyayari?
Kasi nga, ang kaisipan nila ay itinuon nila sa isang material na bagay. Ang isang tunay na Kristiyano ay hindi nakatingin sa mga material na bagay. Ang lagi niyang tinitingnan, yung sentro ang kanyang kaisipan kay Kristo, sapagkat si Kristo ang sentro ng kanyang pananampalataya sa buhay. Kaya sapat na si Kristo sa buhay niya. Amen. Ito po ang magdadala sa atin ng katatagan, sapagkat totoo ang ating Diyos na sinasamba. Sabi nga, huwag tayong madismaya, for I am your God, ang sabi ng ating Panginoon. Will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Yung katwiran na ginagawa mo, yun ang kanang kamay ng Diyos na ipadadama sa bawat isa sa atin. Kapag tayo gumagawa ng kabanalan at katwiran, yung kanang kamay ng Diyos ay sumasaklolo sa atin at hindi tayo niya pababayahan. Worry shows a lack of faith and understanding of God. Kaya, nung nagtuturo ang ating Panginoon sa Matthew 6:31-32, ano ang sinabi doon na kung saan ito ay nagtuturo ng worrying na huwag kayong mabalisa, sabi nga, at ang ating Panginoon ay inalimbawa niya, sabi niya, so do not worry, saying, what shall we eat? Or what we shall drink? Ang sabi nga, what shall we wear? For the pagans runs after these things, and your heavenly Father knows that you need them. Alam ng Diyos ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Alam niya kung ano ang kalalagayan mo. Alam niya rin kung ano ang problema mo, at alam ng Diyos kung ano ang haharapin mong mabigat na problema. At ang sabi niya, sasamahan kita at hindi kita pababayan sapagkat ako'y sumasayo. Ito po ang dapat nating ilagay sa ating kaisipan. Kapag dumarating ang mga bagay na ito, huwag po tayong padahig sapagkat ang ating Diyos ay totoong Diyos na ito'y kumikilos at sumasaklolo sa lahat ng oras at panahon sa ating buhay. And then, know His character. He always protects you. Dito po, tandaan po natin sa Psalms chapter 46, 1-2, God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. Pinoprotektahan tayo ng Diyos at hindi Kanya pababayaan, kapatid, anuman ang inaharap mo. Therefore, you will no fear. Sabi nga dito, though the earth gives way and the mountains fall into the heart of the sea. Dito po, therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. Kahit mabuwal man ang kabundukan, kahit dumating man ang lindol na kung saan dapat, bagamat ito ay ating pinapanalangin, at ang mga gusali man ay mga mawawasak, ang sabi ng Panginoon, poprotektaan niya ang bawat anak niya. Amen. Alam niyo po, ito ay ating pinapanalangin ng biguan. Subalit, kung ito man ay mangyari, huwag pa rin tayong mag-alala. Mayroon tayong buhay na Diyos na nangako na siya ang magbibigay ng proteksyon sa atin. Higit pong mahalaga ang buhay sa mga bagay na kung saan ang proteksyon ng Diyos sa atin, hindi niya tayo pababayaan o hindi niya aayaan na tayo ay masaktan. Amen. Kaya manalig po tayo sa Kanya at alam naman natin na siya ang nagbibigay ng proteksyon sa atin. Kung gusto mong magkaroon ng kasiguruhan, kapatid, higit lalo sa iyong pag-alis at paglabas sa iyong tahanan, paunahin mo ang Diyos. Paano mo siya paunahin? Yung sabihin mo lang sa Kanya na, Lord, lalabas po ako. Inihingi ko po ang proteksyon mo at ang kamay mo. Ibig sabihin, pinauna mo na ang Diyos. Kaya lang, kung minsan sa kapagkabisi natin, lalo na pag may tumawag na bagay na kung saan na ito'y nakapokus sa atin, halimbawa, lakad, negosyo, o transaksyon, kapag may tumawag, yung natataranta ka, pagkatapos paglabas mo, hindi mo man aanyaya ng Diyos o hindi mo kukonsulta sa Kanya na hindi mo masasabihin, Lord, lalabas po ako, samaan mo ko. Kundi habang ikaw ay lumalabas, hawak mo ang phone at pagkatapos nagmamadali ka. Kung minsan, di mo man alam, makakasagi ka o kaya naman ay paglabas mo, tatamaan ka ng aksidente. Bakit? Kasi hindi mo pinauna ang Diyos. So sa buhay natin bilang isang Kristiyano, kinakailangan nauuna ang Diyos. Alaman natin at kilalanin natin ang Diyos sapagkat kapag inonor mo ang Diyos, tiyak siya ay kikilos at siya ang mangunguna sa buhay mo kung ikaw
ay mayroong alalahanin na siya ang may awak ng buhay mo. Kasi marahil, kung minsan yung mga taong, alam ko, maraming mga kabataan na usually kapag sila ay na-aksidente, pag tinanong mo, yung nakamotor, ano pong nangyari? Tinawagan siya ng kaibigan niya, pagkatapos kinuha yung susi, ayun, ang bilis niyang umalis. Ngayon nabalitaan ko na lang, doon sa stoplight, sumemplang siya, ayun, dinala sa ospital. Kasi nga, hindi nila kakilala ang Diyos na nagbibigay ng proteksyon sa kanila. Amen. Pero sa atin, ugalihin po natin yon. Yung kakausapin natin lagi ang ating Panginoon upang sa ganoon, ang proteksyon na inihingi mo ay kanyang ipagkakalaw sa lahat ng panahon sa iyo, kapatid. Ganyan po ang ating Diyos. Amen. And Thessalonians chapter 3 verse 3, but the Lord is faithful and He will strengthen you and protect you from the evil one. Kahit ano ang balak ng diablo, kahit ano man ang plano niya, tiyak ang ating Diyos ay sasaway sa Kanya sapagkat ikaw ay umasa at nanalangin at nakiusap. Nung ikaw ay lumakad, nung ikaw ay mayroong gustong gawin, pinahubaya mo na sa Kanya. Amen. Ang sabi nga, the Lord is faithful. Matapat po ang Diyos, and He will strengthen you and protect you from the evil one. Hindi po ahayaan na masaling ka ng kaaway. Alam niyo po, sa pagtulog na lang, kung minsan, kami naugalian ko. Kaya yung apo ko, kapag siya ay nanalangin, ang sabi niya, Lord Jesus, wag po sana akong managinip ng nakakatakot. Kaya bata-bata niya, hindi niya inaalis yon. Kasi nga, lagi naming isinasama sa aming mga dalangin, Lord, sa aming pagtulog, hindi kami paaabala sa anumang eskema ng diablo maging sa panaginip at hindi makakalusot ang kanyang estratehiya. Ito'y sineselyuan namin sa banal na dugo ni Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, hindi ka mananaginip ng ano pa man na nakakatakot, kapatid. Bakit? Kasi nga, pinauna mo si Lord, kilala mo si Lord at alam mo ang iyong Diyos. Amen. Napaka-importante po ng mga bagay na ito sa ating pagkakristyano. Kapag hindi alerto ang iyong espiritu, tiyak makakalusot ang demonyo. Kaya, be alert. Kailangan po yung espiritu natin ay kailangan alerto at nakatuon nito sa pagkakalinlan natin bilang isang Kristiyano na alamin natin at kilalanin natin kung sino ang pinakamakapangyarihan na kasama mo at walang iba kundi ang ngalan niya ay Kristo Jesus. Amen. Dito po sa 2 Thessalonians chapter 3, ibig sabihin niyan, kahit anuman ang balak ng kaway, ay hindi siya kailanman magwawagi. In Hebrews chapter 13, verse 5 and 6, keep your lives free from the love of money and be content with you have because God has said, never will leave you, never will forsake you. Sabi nga dito, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Sapagkat ang ating Panginoon, totoong matapat. Kaya nga, ang sabi, so we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere the mortal do to me? Anong magagawa ng mga mortal na kaaway na kung ikaw ay kasama mo ang Diyos at sino ang laban sa Diyos? Ito ay uulitin ko. Di baling kalaban mo na ang buong mamamayan ng mundo, wag mo lang kalaban ang Diyos. Ayan, si attorney, kapag mayroong kaso ang isang tao, anong tatawagin ho nila? People of the Philippines versus in the name. Ibig sabihin, kalaban mo ang buong mamamayan ng Pilipinas. Kaya pag pinatayo at binigay sa iyo yung ako, sabi na, people of the Philippines versus Jun Payumo. Kalaban ko lahat ng tao sa Pilipinas. Pero kung minsan, ikaw pa rin ay nananalo sa kaso. Ang gusto ko mong sabihin dito, huwag mo lang kalabanin ng Panginoon. Di balin kalaban mo ang buong mundo. Subalit kapag ang Diyos ay kakampi mo, sino ang laban sa iyo? Ito ang sinasabi rito. Kaya nga, tayo po ay, kung kilala natin ang ating Panginoon,
tiyak ang lahat ng anxiety, ang lahat ng ating kaaway o kalaban man, espiritu yan, tiyak ay hindi magwawagi sapagkat tayo ay handang umarap na kasama natin ang Diyos. Amen. Amen po ba? And then John chapter 14 verse 27. Peace I leave you, may peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Dito po ang kapayapaan po ng ating Panginoon ang siyang sumasa atin. Ang kapayapaan ng Diyos ay iba. Kumisan, kahit ano ang kalalagayan mo sa buhay sapagkat alam mo na mahal ka ng Diyos at alam mo na ikaw ay kanyang anak at alam mo rin na kung papaano na siya ay protector at hindi ka nila magagalaw sapagkat sa iyong isipan, ako ay isang Kristiyano na may gawa ng kabanalan at matuwid at hindi magwawagi ang anumang kasamaan sa aking buhay. Amen. So, kaya nga, ang kapayapaan na naibigay sa atin ay kapayapaan na hindi ito kagaya ng kapayapaan na nagmumula sa isang material na bagay. By peace I give you. Ang kapayapaan ko ay ibinibigay ko sa inyo. Kung ibinigay na ng Panginoon ang kapayapaan niya sa atin, bakit pa tayo nababalisa? Bakit pa tayo nag-worry? Gayon pala ang kapayapaan ng ating Panginoon ay ibinigay sa atin. I do not give to you as the world gives. Sabi nga, hindi ko ibinigay sa inyo ang ibinibigay ng mundo. Kasi ang binibigay ng mundo, yung kapayapaan na binibigay ng mundo, ay yung kung ikaw ay maraming laman sa iyong accounts, payapa ka. Pero kapag yan ay paubos na, nawawala ang iyong kapayapaan. O ang kapayapaan ng mundo, kung napakalaki ng iyong tahanan at hindi ka nagbangko ng pera at gumawa ka ng vault sa tahanan, kakatkatan mo ng CCTV yan. Mula sa pader, sa gate, sa bawat sulok, hanggang kumisan pagpunta pa ng kwarto para alam mo kung sinong pumapasok. Ang hindi mo na lang nilalagyan, yung banyo eh. Siguro naman masyado ng worse kung lalagyan mo pa yung banyo. At lahat ng kilos ay gusto mong makita upang sa gano'n sasabihin mong ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan. Kahit nasa abroad ka, sasabihin mong ilalagay mo lang sa cellphone, nakikita ko at ako ay payapa. No, hindi ko ito ang kapayapaan na ibinibigay ng ating Panginoon. Ang ibinibigay na kapayapaan ng ating Diyos, yung kapayapaan na hindi mo man ito ma-imagine o hindi mo maisip kung gaano. At alam mo po, ang kapayapaan yon, kapag yan ay nasa sayo, kahit na nakaupo ka, anuman ang balita na masama, ay hindi ka rin apektado. Amen. Kasi yung kapayapaan na ibinigay ng Diyos ay kakaiba sa kapayapaan ng mundo. Sabi nga, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Huwag kang mag-alala. At huwag mong guluhin ang iyong sarili. Sapagkat kapag ginugulo mo ang iyong sarili, sino ba ang makapagdudugsong ng isang oras sa tao yung pag-aalala sa kanyang buhay? Kasi kung ang pag-aalala ay nakakadugsong ng isang oras sa ating buhay, dapat hindi na tayo maalis doon sa pag-aalala upang umaba ang ating buhay. Kaso hindi po, kapag abang ikaw ay nag-aalala, umiiksi ang iyong buhay. Kaya ang alalahanin at takot ay alisin sapagkat yan ho ay kumukonsume sa buhay na itinalaga ng Diyos na bibigyan kanya ng long life and satisfaction sa buhay mo. Kapag ikaw ay nanalig at ang kapayapaan ng Diyos ang umiral sa iyo. Amen. So, do not let your heart be troubled and do not be afraid. Huwag po tayong matakot. Amen. Kaya nga, in number 2, to be victorious over fear and anxiety, you need to know who you are in Christ. Ito po, kailangan na malaman natin kung sino tayo kay Kristo. Yung stand natin o yung identity natin na kung sino tayo sa ating Panginoon. Pag inalam po natin ang ating identity, yes, of course, in Romans chapter 8, verse 14 and 16, ang sabi nga,
For those who are led by the Spirit of God are the children of God. So kung ikaw ay nabubuhay sa pangunguna ng banal na Espiritu, ikaw ay nakakatiyak na anak ka ng Diyos. Kaya yung pambungad kanina, you are predestined to adopt as a sons and daughters of God, na kung saan na tayo po ay kanyang inadopt bilang anak. Kaya kung inadopt ka bilang anak ng Diyos, therefore, anuman ang sa Kanya ay sa iyo. Amen? So, bakit ka ngayon naguguluhan at bakit ka natatakot? Kung anak ka pala ng Diyos na anuman ang sa Kanya ay sa iyo. Kaya, sabi nga, buwat sa kayamanang hindi maubos sa langit, kaya kang pagpalain ng Diyos. Sa anumang kaparaanan, kapag ikaw at alam mo kung ano ang iyong katayuan sa harapan ng Diyos, tiyak ikaw ay magtatagumpay. Amen. So sabi nga, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit received brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father, ang sabi nga. At ito po ay Kanyang ibinigay sa atin na tayo'y nakakatawag ng Ama-amang nasa langit. Amen. And 16, the Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. Tinetestify po ng ating espiritu na tayo ay anak ng Diyos. Sapagkat tayo nga ay inadapt, magkadugsong po yan. In Ephesians chapter 1, verse 5 and 6, ito ay pinatibay pa ni Pablo na kung saan ang sabi nga sa Ephesians 1, 5 and 6, we are adopted as God's children. He predestined us to be adopted as His Son through Jesus Christ according with His pleasure and will. Ibig sabihin ho yan, nasisiyahan po ang Panginoon at ang nais niya, ang Kanyang ginawa bilang ikaw ay inilipat niya sa isang kaaway na dati ng Diyos at ginawa Kanyang anak. Amen. So, parang hindi kayo masayang anak kayo ng Diyos. Parang ano lang kayo, kalmante lang kayo na, totoo kaya anak ako ng Diyos. Tingnan nyo nga ang katabi ninyo at makita ninyo ang mukha ni Kristo. Ayan, totoong anak ka ng Diyos. Amen. Bakit ko po nasabing talagang anak sila ng Diyos? Sapagkat nagniningning ang ating mukha, nagsashine. We are the light in this world. Shine ho tayo. Amen. Hindi kulubot, hindi ho pasas, at hindi ho ang palaya, kundi tayo ay nananariwang ubas. Amen. Yung ubas na nananariwa talagang napakasarap na kunin. Pero kapag yan ay kulubot, pasas na pala, natuyuan na. Amen. So dito makikita po natin kung paano ang sinasabi nga na ito ay dinugsong, i-predestine us for the adoption of sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Yung isipin din nyo, kung ang ating Panginoon ay mayroong kaisipan na pleasure and will para sa iyo, kapatid, to the praise of His glorious grace. Kaya kapag inaawit yun, yung sa biyaya ng ating Panginoon, which He has freely given us in the one He loves. Mahal ka ng Diyos, kaya ginawa niya yan. Amen. Kaya, pwede natin sabihin na, mahal ako ng Diyos kahit ganyan ako. Ayan. Parang nakita ko na sa t-shirt to mahal ka ng Diyos kahit ganyan ka. Nakabili pa ako kay Bishop Bear Luklukan noon At daladala ko nung sinuot ko sa Dubai. Hindi ko alam na napakaraming Pilipino. Sabi na, tinuturo yung nakasulat sa aking harap. Akala ko yung mukha kong tinuturo. Ngayon pala yung t-shirt. Sabi niya, mahal ka ng Diyos kahit ganyan ka. At tuwang-tuwa sila. Black yun sino po yung nakabili nun? Sana magbenta uli. O kaya, sabihin natin na mag-copyright tayo nung kay Bishop na mahal ka ng Diyos kahit ganyan ka. Copyright naman, pwede naman. Ihingi lang tayo ng paintulot. Napakaganda kapag sinuot mo yon.
Ibig sabihin, nakakakuha po ng atensyon sa ibang tao. Kasi nga naman, kahit anong kalalagayan mo, mahal ka ng Diyos. Amen? Kaya sabi nga, know who you are in Christ. Alam mo na mahal ka ng Diyos. Sapagkat dito, hindi kanya pababayaan. Balik po tayo sa Romans sa ating inal. For those who are led in the Spirit of God and the children of God, the Spirit you receive does not make you slave so that you will live in fear. Hindi po tayo binigyan ng pagkaalipin muli sa takot, kundi ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon, yaong tunay na anak na pagkakalinlan natin sapagkat alam natin na mahal tayo ng Diyos. Madalas man tayong nagkakamali at nagkakasala. Huwag po tayong padahig doon sa accusation ng Diablo. Yan Kristiyano ka na pero ganyan ka pa. Akala mo ba ligtas ka? Sasabihin ganyan. Alam niyo po, pag ganyan ang naririnig ninyo sa inyong kaisipan, ewan ko kung ako lang nakakarinig, pero kapag ganyan ang pumapasok sa inyong isipan, lagi niyo sabihin, demonyo ka. Noon pa man, sinungaling ka na Ikaw ay likas na sinungaling. Anak ako ng Diyos. Lord, sorry po sa ginawa ko. Pag narinig nun, alam niya na tatay mo nga ang Diyos. Amen? So, ang isang Kristiyano ay madali pong ibaba ang kanyang sarili kapag siya ay nagkakamali. At tuwang-tuwa naman ang ating Diyos. Di ba sa mga ama natin sa taanan o nanay? Halimbawa, nagkamali ka, tinitingnan lang at inihintay lang ng iyong tatay. Inihintay lang ng iyong nanay kung paano mo ibaba ang iyong sarili. Kapag subukan mo na, kapag ikaw ay nakagawa ng hindi mabuti o ikaw ay nagkamali, and then, yung medyo talagang nasa loob mo na ingi ka ng sorry sa tatay mo, yung lumuluwa ka pa lang at papalapit ka, Daddy, sorry po. Alam mo, wala yun. Sasabihin ka agad ng daddy. Hindi ba sinabing, okay, ang sasabihin, wala yun, anak. Pupunasan pa ang iyong luha. What more, ang ating amang nasa langit ay higit na mapagmahal kaysa mga tao o kaysa kagaya nating mga ama dito sa lupa. Kailangan po, ito ang mag-sink in sa ating kaisipan na mapagmahal ang ating Diyos, na alam natin ang ating stand bilang isang anak ng Diyos. At alam natin ang ating mga karapatan. Kapag yan ay iyong pinamuhay, kapatid, ang Diablo kailanman hindi ka malapitan. Amen. Hindi ka malapitan. Kasi alam mo ang pagkakalinlan mo, alam mo kung ano ang stand mo sa Kanya. Kaya ang Diablo, kahit tumitingin-tingin lang yan, kunyari, patay malis siya pang tumitingin. Halimbawa dyan, kunyari. Pero kapag narinig ka nagkamali, bigla siyang titingin. Ayun, sabi niya, nag-iintay lang. Alam niyo po, kung si Mike Enriquez na naglaho na ay nagsabing hindi tayo tatantanan. Ayun, natigilan siya. Si Mike lang yon. Pero ang demonyo, hindi kayo tatantanan. Amen po ba? Si Mike natigil Kasi nga, nawala na. Pero ang demonyo, hindi ho. Bakit ko sasabihin sa inyo ito? Kasi bakit ko nasabi sa inyo? Nasabi ko ito sa iyo sapagkat ito ang katunayan sa John 10:10. Anong trabaho ng demonyo? Ang trabaho ng demonyo, to steal. Sabi niya, the thief comes to steal and kill and destroy. And come, they may have filled and have it to the full. Ang sabi naman ng ating Panginoon. Anong trabaho ng demonyo? Yung nakawan ka ng kapayapaan. Una niyang nanakawin sa iyo yung iyong pananampalataya. Yung paniniwala mo sa Word of God. Yung faith. Kapag nanakaw na ng Diablo yon, ano ang gagawin? Kaya still hindi ko inuna yung kill. Bakit nga ba naman hindi inuna yung kill ka mo? Kung kill, tapos na Pero hindi ko ganon. Kasi ang gagawin ng kaaway sa iyo, nanakawin niya muna ang iyong pananampalataya. Kapag nanakaw na niya ang iyong pananampalataya, malaya na siyang makakagalaw. Ang sabi nga, to steal, to kill, and to destroy. Kaya ang pagnanakaw niya ng kapayapaan, pagnanakaw niya ng isang kalalagayan na mayroong kang kagalakan, nanakawin niya lahat yan. And then, mag-uumpisa na siya to kill and destroy. At ang isang taanan ay magkakawasak-wasak.
subukin yung mayroong away sa taanan, ito ay siguradong magiging broken family. Kaya dito, ang kasarapan naman dito, o yung kabutihan na I have come that they may have life. Subalit ako'y dumating, ang sabi ng Panginoon, na magdadala ng buhay. At ang sabi pa nga niya, at ako ay magdadala ng pagpupuno ng iyong pangangailangan. Amen. Ito po ang ating Diyos. To know who you are in Christ. Ang ating Diyos na sinasamba dito sa Calvary Temple, siya si Christ. The same yesterday and forever. Amen. Hindi siya nagbabago. Siya ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, at Diyos ng Calvary Temple, Philippines. Siya pa rin ang Diyos ngayon. Amen? So, at alam ko po na bawat isa sa atin kung minsan ay nakakalimutan nila kung ano ang kanilang pagkakalinan. Kapatid, kapag ikaw ay nakakalimot sa iyong pagkakalinan bilang sa ating Panginoon o Diyos ng tagapagligtas, ito po yung iyong buksan. Ito kasi ang pintuan para sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Amen. Kapag ikaw ay nagbukas at ikaw ay nagbasa, binuksan mo uli ang pintuan at ikaw ay nakapasok doon kung saan siya naroon. At kapag nabasa mo ang Kanyang salita, ito ay magpe-penetrate sa iyong espiritu na kung saan ito ay magbibigay buhay at kapangyarihan. Ang lahat ng bagay na lumulukob sa iyo ng takot, maging ang mga anxiety ay mawawala sapagkat muli na-restore ka bilang anak ng Diyos. Ito po ang Diyos natin. Hindi siya yung Diyos na masungit na nagtatakwil. Hindi kagaya ng iniisip ng tagalabas na ang Diyos ay isang matanda na masungit na nakaupo at nakatingin sa kanila kaya nakakatakot. Subalit sa atin, ang takot natin ay takot ng kabanalan. Amen. Ibang takot na umiiral sa atin, yung takot ng kabanalan at katwiran ng Diyos na hindi tayo gagawa ng laban sa Kanya sapagkat ang ating espiritu ay takot sa ating Panginoon na mayroong paggalang na siya ay banal, ay banal, ay banal. Amen. Kaya nga, hindi tayo nakakagawa ng mga bagay laban sa Kanya. Kaya ito po ang pagkakalinlan natin. Dito, in Matthew chapter 7, verse 9 and 11. You parents, if your children ask for a loaf and a bread, sabi nga dito, your parents, if your children ask for a loaf of bread, do not give them a stone instead. Or if they ask for a piece, do you give them a snake? Ay, sabi nga dito, bibigyan mo ba siya ng ask? Of course not. Kaya dito, kung kayo ay mabuti, kung alam ninyo ang mas mabuti, ang sabi ng Panginoon sa sulat ni Mateo, igit na alam ng Diyos ang mabuti sa atin. Amen. Ito po ang kailangan nating pagkakalinlan na kilala natin ang ating Diyos at ito ang stand natin. Igit na mabuti ang Diyos kaysa mga tao na nakakasalamuha mo, kaysa mga tao na nangangako sa iyo, kaysa mga tao na nagsasabing tutulungan ka. Kapatid, huwag mong ipauli ang ating amang nasa langit na higit na mabuti at alam niya ang nakakabuti sa atin. Amen. Kasi sa krisis na nangyayaring ito, kung sino-sino ang naiisip nila. Humingi ka ng wisdom. Sabi nga ni Santiago, kung kulang ka ng karunungan, humingi ka ng wisdom. Ang ating Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. Ibig sabihin, bibigyan kanya ng wisdom upang sa ganoon, ikaw ay makapag-survive. Upang sa ganoon, ay ikaw ay makagawa ng mga bagay na ikabubuti at sa ganoon ay hindi ka kailanman pag-aarian ng takot. Amen! So, sabi nga, dito sa, if you truly know who you are in Christ, you won't have to fear or worry. Tandaan po natin, kung tayo po totoong nakakaalam at nakakakilala sa ating Panginoon at alam natin ang ating kalalagayan sa Kanya, you won't have to fear or worry. Hindi ka matatakot, hindi ka kailanman pag-aarian po ng anumang anxiety. And last, to be a victorious over fear and anxiety, you need to know your God-given authority. Amen. Ito pong authority na ibinigay sa atin ng Diyos. Anong authority na ibinigay sa atin ng Diyos?
Yung authority na ibinigay sa atin ng Diyos, yung buong kapamalahan ay nasa sa atin na. Ang buong kapamalahan bilang isang anak ng Diyos ay nasa sa atin at ipinagkaloob na ng ating Panginoong Yesus. Sa ganoon, ang authority ito ay ibinigay ng Diyos upang magamit mo, upang sa ganoon, alam mo na kung saan ka man pupunta, mayroon ka ngayong kapangyarihan na taglay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga ang kanyang mga alagad, ang sabi nga sa John 14, ang sasabihin niya na, iilang panahon na lang ay hindi nyo ako makikita at iilang sandali na lang ay hindi nyo na ako makakasama. Nalungkot sila at hindi po namin maintindihan. Pero subalit ang sabi niya, kinakailangan ako umalis bago siya mamatay. Kinakailangan na ako umalis. Kapag hindi ako umalis, hindi ipadadala sa inyo ng Ama ang magko-comfort sa inyo o magbibigay ng kalakasan at walang iba kundi ang banal na Espiritu. At sa kanyang paglisan, hindi rin lumisan ang presensya ng Diyos sa atin. Sapagkat nasa sa iyo at nasa sa akin ang banal na Espiritu. Ang sabi nga sa Korinto, hindi mo ba alam na ang katawang yan ay templo ng banal na Espiritu? Therefore, nananaan ang banal na Espiritu ng Diyos sa atin. Kaya, ang presensya ng Diyos ay nasa sa atin pa rin. At alam natin, mayroon tayong authority. Amen. In Luke 10:19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. Nothing will harm you. Dito po sabi nga, nothing will harm you. Hindi sinabing, yung iba pwede kang saktan. Subalit dito, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power. Isipin mo, ilagay mo sa iyong kaisipan, kapatid, tatlong words lang na nakalagay dyan sa alphabets. A-double-L. All. Lahat na. Ang lahat-lahat ay ipinaubaya na ng Diyos sa ilalim ng iyong paanan. Kaya pwede mong tirisin ang anumang espiritu na gumagambala sa iyo. Anumang espiritu na gustong gumulo at magwasak sa iyo, kaya mo siyang dalhin sa ilalim ng iyong paanan. Sapagkat ito'y nasasabit na susulat. Kaya kapatid, kaya po, kapag po tayo'y nagre-rebuke, kagabi ginawa namin ito. Subukan natin kung gaano kalakas ang pagre-rebuke natin. Di ho ba sabi nga, I have given you authority to trample. Ibig sabihin, yurakan mo. Ano ang pagyurak mo? Hindi kamay, ha? Hindi kamay. Sabi nga, pinag-usapan nga namin sa aming CEO, ni na Pastor Manny. Pastor, sabi ko, yung langgam lang, kapag kinagat ka, kukunin mo at gagawin mong pulbos, Galit ka na, di ba? Di ba galit ka na? Sa demonyo ba kapag iyan ay pinailalim sa iyong paanan ng authority ng Panginoon? Anong gagawin mo? Yung bang gaganyanin mo lang? Parang minamasahe mo lang yung likod niya. Kailangan yung trample na sinasabi, dudurugin mo siya sa iyong paa. Kaya pag sinabi natin, halimbawa, sasabihin natin sa oras na ito, ating pong aalisin at ating iingin sa kapangyarihan ng pangalan ni Kristo, ay rebuke anumang karamdaman na nagbibigay ng takot sa akin. In the name of Jesus, trample natin ang ating paa. Sabay-sabay. In the name of Jesus, I rebuke. Tingnan nyo po, mayroon kayong energy. Naramdaman nyo yung energy ng banal na Espiritu. Huwag po yung, I rebuke in Jesus' name. Hindi po pwede yun. Kailangan ipakita mo na galit ka sa Kanya at totoanan na ipakita mo ang buong persa mo sapagkat kailangan na makita ng kaaway na yan. Sa ganoon, siya ay hindi aaligid sa iyo. Amen. Yung pag-review po, yung trample ng paa mo, kailangan habang ikaw ay nananalangin at ikaw ay nagre-review, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Kasabay niyan at ipakita mo na talagang may gestures ka na ginagawa at ang kaaway ay hindi magwawagi. Hallelujah! Nothing will harm you if you exercise your God's given authority. Kung i-exercise po natin yan, walang makakapanakit sa iyo, kapatid. Sapagkat ang iyong kaisipan at puso ay nakasentro sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tandahan po natin,
Hindi po tayo padadahig sa anumang nangyayari sa kasalukuyan sapagkat ang kalaban natin ay mga espiritu sa impapawid. Hindi laman, hindi dugo. Ephesians 6:10-20, makikita mo. Kaya kinakailangan na may suot mo ang baluti na nagmumula kay Kristo. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Mighty power. Ang mighty power na sinasabing yan ay nagmumula sa Diyos. In verse 11, ano pong sabi dito? Put the full armor of God so that you can take your stance against in the devil's scheme. Lahat ng uri ng eskema ng Diablo, kailangan ni tayo ay makakatagal. In verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers and against the authorities, against the powers of this darkness world, and against the spiritual forces, evil in heavenly realms. Lahat po yan ay nakatira sa hangin. Lahat yan ay mga espiritu ng demonyo na kung saan na ito'y ginagamit upang tayo ay kanilang atakin. Kaya kinakailangan na alam natin ang ating kaaway. Hindi yung kapitbahay mo ang kaaway mo. Hindi yung katabi mo ngayon ang kaaway mo. At hindi yung nasa likod mo na kanina kayo ay nag-isdingan. Hindi po yan. Ang kaaway po natin ay espiritu. Amen? Kaya alamin natin ang ating kaaway. Upang sa ganoon tayo makatagal. And verse 13, ano ang sinabi doon para tayo makatagal? Ang sabi nga sa verse 13, therefore, put the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand. Hindi ka makilos ng kaaway. Amen? At pwede mo na ngayong awitin at itaas ang iyong kamay na kung saan na ito ay kailangan isigaw mo. Shout Jesus in the mountain. Shout Jesus in the street. Shout Jesus for my enemy. Shout Jesus for my family. Amen. At ito po ay maramdaman mo kung gaano ang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen. Meron tayong authority. Gamitin po natin yan. Kaya tayo talunan kung minsan hindi natin ginagamit yan. Subalit kapag ginamit natin ang authority yan, kailanman ang umaali-aligid na parang leon. Tingnan nyo. Makita nyo doon sa scripture, ano ang demonyo? Ginagaya lang ang leon. Wala naman pala siyang ngipin. Kung babasahin mo, umaali-aligid na parang leon. O parang leon lang. Hindi siya leon, kundi parang leon. Yung kapag siya ay sumisigaw, yung tinatakot lang tayo. Kaya ano sabi ni Peter? Be alert, ang sabi ni Peter. Ito ang taglayin natin, be alert and sober mind. Ito ang kunin natin. Yung be alert and sober mind, kailangan handa tayo. Alam natin kung ano ang posisyon natin at alam natin ang banal na espiritu yung nasa sa atin. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Hindi ka naman pala lion, Satanas eh. Ginagaya mo lang. At dito, kung ikaw ay be alert and of sober-minded, alerto ka, bukas ang iyong kaisipan, alam mo kung ano ang pagkalinan mo sa Diyos, at alam mo ang iyong authority, the enemy, the devil, prowls around like a roaring lion. Hindi siya magwawagi, sapagkat sabi nga ng kanyang salita, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa iyo? Amen. Yun pa lang po, pag narinig ng Diablo, aaripas ng takbo yan. Sapagkat alam niya at kilala niya kung sino ang Diyos mo. Sapagkat ang Diablo rin, ang sabi ni Santiago, siya rin ay nananampalataya at naniniwala sa Diyos at nangangatal pa. Ibig sabihin, alam niya ang kabuuan ng salita ng Diyos. Kaya kapag inaatake ka, kapag hindi mo alam kung kulang ka ng salita ng Diyos at kakayaan na lumaban sa Kanya, gagamitin niya ito. Alam niya. Kasi siya ay, sabi nga sa James, ikaw ba'y nananampalataya? Oo. Ang Diablo rin nananampalataya at nangangatal pa eh. Ibig sabihin, natataranta pa yan. Kaya kapatid, kapag alam mo kung ano ang otoridad mo, kailanman hindi magwawagi ang kaaway. Tiyak, siya ay bahag ang buntot niya
pag-arap niya sa iyo. Lagi mo siyang i-rebuke at gamitin mo ang authority ng ating Panginoon. In 2 Corinthians 10:3-5, sabi nga, For though we live in the world, we do not wage war of the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. Kaya hindi missile yan. Hindi AK-14. Hindi yung pinalilipad ni Trump at pinalilipad ni Netanyahu at ng Iran. Kundi, on the contrary, they have divine power of demolish thy strongholds. Amen. Kaya nating i-demolish yan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at tanging sa panalangin kayang uminto ang lahat ng yan. Sapagkat ang sabi nga sa 5, we demolish arguments in every pretensions that set itself up against the knowledge of God, and we take captive every thoughts to make it to obedience to Christ. Lahat ng nasa kaisipan natin na hindi pakinabang bilang isang Kristiyano, iyan po ay ating alisin. Pakaptive natin sa banal na Espiritu. Alam niyo po, sa garrison, kapag may labanan sa mga sundalo, kailangan makaptive nila yung lugar. Upang sa ganoon, magawa nila ang nais nilang gawin. Therefore, ganun din ho. Kung ang mga kaisipan natin na ito ang nagiging kaaway natin sa duda, sa takot, ipakaptive natin sa banal na Espiritu at sa salita ng Diyos. Sa ganoon, magawa natin ang lahat ng bagay na ninanais nating gawin na mabuti para sa bawat isa. James chapter 4 verse 7. Submit yourself then to God, resist the devil, and he will flee from you. Ano po ang dapat nating gawin? Submit yourself. Magpakumbaba ka. Ibigay mong buong-buo ang buhay mo. 100%. Ipagkatiwala mo sa Diyos. Then the God resists the devil. Hindi magre-resist yan kung hindi ka nakapasabit sa Diyos. Subalit kung ikaw ay nasa ilalim ng pamamahala ng Diyos at ikaw ay nabubuhay doon sa pamamaraan ng Diyos, the devil resists and he will flee from you. Kaya sana po sa umagang ito, malinaw sa bawat isa sa atin kung ano ang ating otoridad na meron tayo bilang isang Kristiyano. Kapatid, mga aming bisita sa umagang ito, nawa sana alam ninyo kung gaano kakapangyarihan ng Diyos na sinasamba ng Calvary Temple. Siya ang Diyos na buhay at ito ay nagbigay ng otoridad sa bawat sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga po sa umagang ito, tayo po ay tatanggap ng banal na hapunan at tayo po ay magre-review na. Victory over fear and anxiety. Know the Lord your God. Alamin mo. Kilalanin mo. Know who you are in Christ. I-assess mo ang iyong sarili. Ang kalalagayan mo sa harapan ng Diyos at ang iyong relasyon. Know your God with given authority. Alamin mo kung ano ang pinamana sa iyo ng Diyos sapagkat iyan ay kapangyarihan na nagbumula sa banal na Espiritu. When you know the Lord, understand who you are in Christ, and grasp your God-given authority, victory is yours. Nasa sa iyong tagumpay, kapatid. Kaya, kagaya ng awit kanina, isigaw natin ang pangalan ng Panginoong Yesus. Kapag sinisigaw mo ang pangalang Yesus, ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang namamayani at hindi ka magagapi sapagkat ikaw ay victorious. Sige po, tayo po'y tumayo. Salamat po aming Ama sa umagang ito. Napakayaman ng iyong salita.